Madalas sabihing mahirap ang buhay. Pero para kay Eliseo, Eli Marquez, 27, hindi lang mahirap, kundi mabigat. Parang araw-araw ay may nakasabit na batong nakaangkla sa dibdib niya. 6:00 pa lang ng umaga, gising na siya, nagbubuhat ng timba, walis at mop papunta sa Grand Orion Mall. Hindi pa man sumisikat ng todo ang araw, ay pawis na siya. Pero sanay na si Eli. Hindi siya nagrereklamo. Walang lugar para sa reklamo sa isang taong sinasalalay ang buhay ng kapatid na may sakit. Sa maliit nilang inuupahang kwarto, madalas niyang iwan si Liane, 19, na may malalang asthma at mahina ang baga. Tuwing paalis siya, naroon ang ritual nilang magkapatid. "Ate, aalis na ako," sabi ni Eli, sabay ayos ng kumot ng kapatid. "Eli, sorry ha, ang bigat po sa'yo." Mahinang sagot ni Lian. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Kapag gumaling ka, ikaw namang mag-aalaga sa akin." Biro niya. Sabay tawa para gumaan ang loob ng kapatid. Kahit ang totoo ay masakit sa kanya ang makita itong araw-araw na nakakulong sa kama. Pagdating ni Eli sa mall, sinalubong siya ng pamilyar na ingay ng aircon hums at footsteps ng mga empleyado. Binati siya ni Mr. Rodel Ibanez, ang head janitor, na parang tatay na sa lahat ng tagalinis doon. "O Eli, maaga ka na naman. Pahinga ka rin minsan." "Hijo." "Naku sir, sanay na po. Sayang ang oras." "Tama, pero wag mong kalimutan na tao ka rin. Hindi ka makina," sagot ni Rodel, sabay tapik sa balikat niya. Kasama rin nila ang masayahing si Dina, 20 punta, isang tatrabaho niyang madaldal at mabait. "Uy Eli, nakita mo yung bagong poster sa cinema?" Ang pogi ng bida, parang ikaw, pang-asar niya. "Kalokohan, hindi ako pumupunta sa sinehan, mahal doon," sagot ni Eli, sabay tawa. "Hindi naman ako nagbibiro, may itsura ka pag malayo," dagdag niya sabay takbo paalis. "Sige na, trabaho muna," natawa si Eli habang nagsisimula ng magwalis. Sa kabila ng pagod, iyon ang mga maliliit na sandaling nagpapagaan sa puso niya. Habang naglilinis siya malapit sa fountain area, ang pinakapahimik na parte ng mall, napansin niya ulit ang babaeng palagi niyang nakikita doon. Si Mara Celestine Villarosa, 23, naka-wheelchair. May mahabang buhok at madalas nagbabasa ng librong hindi niya ma-pronounce ang title. Tahimik lang itong nakaupo roon. Nakataas bahagya ang mukha sa sikat ng ilaw mula sa glass ceiling. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humahatak sa kanya palagi para tumingin dito. Hindi atraksyon, hindi crush, hindi pa. Parang may awa, parang may tanong, parang may hiwagang hindi niya maipaliwanag. That day, may 2 binatilyo na tambay sa mall ang lumapit sa likod ni Mara. Narinig niya ang mga bulong nito. "Uy, tingnan mo to. Buti pa to naka-aircon. Tayo nga pawis na pawis. Siya relax lang." "Tingin mo talaga? Disabled? O baka nagdadrama lang para may mag-alaga?" Napakunot ang noo ni Eli. Laking takot niya sa gulo, pero mas malaki pa rin ang respeto niya sa tao. Nilapitan niya sila. "Mga sir," mahinahon niyang sabi. "Pwede ba dyan? Nakakahiya naman kayo, babae niyan." "Uy, may nagtatapang-tapangan," sagot ng isa. Pero nang mapatingin sila sa ID niya at ma-realize na empleyado siya ng mall, bigla silang tumalikod. "Relax ka lang bro, biro lang yon." Umalis ang dalawa. Lumapit ng kaunti si Eli upang tiyaking okay lang si Mara. "Miss, okay ka lang po? Pasensya ka na sa kanila." Lumingon si Mara at doon niya unang nakita ng malapitan ang mga mata nitong may lungkot pero may lalim. "Ayos lang. Salamat." Mahina nitong sagot. "Gusto mo po bang lumipat ng pwesto? Medyo madami kasing dumadaan dito ngayon." Mumiti si Mara ng napakaliit. "Kung pwede, mahirap kasi mag-maneuver mag-isa. Kaya ko pong itulak. Diyan ka lang," sagot niya. Maingat niyang itinulak ang wheelchair nito papunta sa mas tahimik na bahagi, malapit sa halamanan. Nang makalipat si Mara, mumiti ito ng mas buo. "Thank you. Ano nga uli pangalan mo?" "Eli po." "Tagalinis lang," sagot niya. "Walang lang. Eli ka. Hindi mo kailangan idikit yon sa pangalan mo," sagot ni Mara. Hindi nakapagsalita si Eli saglit. Ngayon lang may nagsabi sa kanya ng ganon. Mula noon,
Naging rutina niya tuwing break ang tumingin kung nandoon si Mara. Hindi para magpakita, kundi para matiyak lang na ligtas ito. Sa isang taong sanay sa panglilibak, kakaiba ang pakiramdam ng may taong umaasa sa presensya mo kahit hindi ka naman niya hinihingan. Pag-uwi niya kinagabihan, pagod na pagod si Ellie, pero magaan ang loob niya. May kakaibang bagay sa presensya ng babaeng naka-wheelchair na iyon. Hindi niya alam kung ano. Ngunit sa ngayon, sapat nang alam niyang may isang tao siyang gustong tulungan kahit hindi niya pa lubos na kilala. At sa isang tulad niyang ang buhay ay puro paghihirap, ang makakita ng isang ngiti tulad ng kay Mara ay parang pahinga sa gitna ng bagyo. Magaan sana ang pakiramdam ni Ellie matapos ang unang pagkakataong makatulong siya kay Mara. Pero kinabukasan, sinalubong agad siya ng bagong bagyo. Ang bagong manager ng supplies department, si Vernon Montenegro. Mula sa tunog pa lang ng kanyang leather shoes na tumatama sa tiles, halata na ang yabang at lamig ng taong ito. Nakasalubong siya ni Vernon habang nagmumop si Ellie sa hallway ng ground floor. "Hoy!" sigaw ni Vernon habang nakataas ang kilay. "Ikaw ba si Eliseo Marquez?" Tumingala si Ellie, medyo nabigla sa tono. "Opo sir, ako po." "Inuubos mo ba ang oras mo sa kakachika sa customers? May nagsabi sa akin kahapon na tumatambay ka raw at may tinutulak na wheelchair. Janitor ka, hindi ka caregiver." Napayuko si Ellie. "Pasensya na po sir, tinulungan ko lang po kasi hindi kita tinatanong kung bakit." Sabat ni Vernon. "Ang tinatanong ko ay kung kaya mo bang gawin ang trabaho mo. Kapag hindi, maraming gustong pumalit sa'yo." Tahimik lang si Ellie. Umalis si Vernon na para bang nag-iiwan ng malamig na hangin sa likod niya. Napalapit agad sa kanya si Dina na may hawak pang dustpan. "Grabe Ellie, parang hindi tao yun magsalita." "Okay lang, sanay na ako," sagot niya. Pero halata sa mukha niya ang pagod at pangungutya ng mundo. "Kailangan ko lang magtiis." Pagbalik ni Ellie sa fountain area, nandoon si Mara, nakapwesto sa malaking paso ng halaman. May hawak siyang libro ngunit halatang may iniisip. "Narinig ko yung sinabi niya sa'yo." Mahina nitong sambit. "Naku miss, pasensya na, ayokong maistorbo ka." Hindi tumingin si Mara, nakatingin sa tubig ng fountain. "Hindi mo dapat tinatanggap yun. Hindi ka basura para tratuhin ng ganon." Napakamot si Ellie sa batok. "Ganito talaga, Miss Mara, trabaho lang, tsaka kailangan ko rin talaga." Tumango na lang si Mara, pero halatang naapektuhan siya sa narinig. "Sabihin mo lang kung kailangan mo ng kakampi." Mahinang pahayag nito bago muling pinalikan ang binabasang libro. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalakas ang kapit ni Vernon kay Ellie. Kapag may natapong kape, si Ellie ang sisigawan. Kapag may prutas na nabagsak sa supermarket area, si Ellie ang pagbibintangan. Halos wala pang 5 minuto ang pagitan ng mga sigaw ni Vernon sa buong shift. Dahil dito, apektado rin ang takbo ng araw ni Ellie. Marami siyang hindi na nagagawang maayos. Napipilitan siyang bilisan ang trabaho kahit hindi dapat. Kaya minsan may nalalagpasan siyang lugar na hindi nalilinis ng perpekto. At kapag may nakapansin nito si Vernon, lalong lumalakas ang galit nito. Isang gabi, pagod na pagod si Ellie nang umuwi. Sinalubong siya ni Lian na inuubo at hinihika. "Ate Ellie, wala na tayong nebulizer fluid." Napaupo si Ellie sa tabi niya. "Maghahanap ako bukas ha. Pasensya na, kinapos tayo ngayon." Ngunit sa mga mata niya, ramdam niyang hindi sapat ang ginagawa niya. Parang paunti ng paunti ang pag-asa. Parang palayo ng palayo ang mundo sa pangarap niyang mailipat sa mas maayos na tirahan at maipagamot ng husto ang kapatid. Kinabukasan, habang naglilinis si Ellie sa may north wing ng mall, nakita niyang dumating si Mara kasama ang pinsan nitong si Karin. Isang mataray pero protektibi na babaeng mahilig mag-ayos ng buhok at mag-ingay. "Ano na namang ginagawa mo rito, Mara?" tanong ni Karin, halatang frustrated. "Kailangan mo ng pahinga, hindi ng mall." "Naiinip ako sa bahay," sagot ni Mara. "Gusto mo dito, tahimik." "Tahimik? Sa mall?" Napailing si Karin. Lumapit si Ellie para batiin sila. "Good morning po," mumiti si Mara. "Hi Ellie," tiningnan siya ni Karin mula ulo hanggang paa, parang sinusuri kung may masama ba sa presensya ng binata. "Ikaw ba yung tagalinis?" Malamig nitong tanong. "Opo," sagot ni Ellie. "Ah, okay." Wala nang sumunod na salita. Kita sa tono ng babae na ayaw niya si Ellie sa paligid.
Naisip ni Ellie na umalis na para hindi makasagabal, pero bago niya magawa, may narinig siyang tawag. "Ellie!" Nakatingin si Vernon, nakahalo kipkip at halatang iritado. "Bakit ka nandyan? Hindi ba sinabi ko sa'yo, i-priority mo ang stockroom na yon?" Nagulat si Ellie. "Sir, kakastart ko lang po maglinis dito. Hindi pa po. Hindi ako kailangan ng dahilan. Punta ka ngayon doon." Sabay lingon ni Vernon kay Mara at kay Karin. "Pasensya na, miss. Minsan kasi ang mga tao dito hindi marunong ng tamang trabaho." Namilog ang mata ni Mara at tumalim naman ang tingin ni Karin. "Excuse me," sabi ni Karin. "Hindi mo dapat sinisigawan ang taong tumutulong sa aking kahapon." "Ah, kayo po pala yun?" Pero pinutol niya ang sarili, mukhang napahiya. Anyway, trabaho niya yan. Tumalikod si Vernon at umalis. Naiwan si Ellie na tila binagsakan ng tonsil ng mundo. "Pasensya na po," sabi niya kay Mara. "Huwag ka humingi ng sorry," sagot ni Mara. Galit pero kalmado. "Hindi mo deserve yon." At sa unang pagkakataon, may nakita si Ellie sa mga mata ni Mara, hindi lang awa, hindi lang pasasalamat, kundi galit para sa kanya. May taong pumapanig sa kanya. Sa isang tulad niyang sanay maliitin. Iyon ang nagsimula ng isang mahalagang pagbabago sa buhay niya. Paglalaban, pagkakapit, at paggunlad na hindi pa niya alam ay paparating na. Hindi pa humuhupa ang bigat ng kahihiyan at galit sa dibdib ni Ellie mula sa pagsigaw ni Vernon ng araw na iyon. Pero wala siyang magawa kundi sundin ang utos. Pagdating niya sa supply room, sinalubong siya ng amoy ng kahon, plastik at pawis ng mga trabahador sa warehouse. Maingay, magulo at siksikan sa loob. Parang isa itong mundo na hiwalay sa buong mall. Mundo ng mga taong hindi pinapansin pero gumagalaw para tumakbo ang negosyo. Habang nag-aayos siya ng mga lumang karton at walis, napansin niyang hindi mapakali si Lester, isa sa mga warehouse staff na kilala sa patagong pagsugulat at pagiging tamad. Panay ang lingon nito sa paligid. "Uy, Ellie," sabi ni Lester, kunwari ay malumanay. "Pahingi naman ng tulong. Pakibuhat nga ng mga box na to papuntang likod." Tumingin si Ellie. "Hindi ko po trabaho yan. Sa janitorial lang po ako." "Ang arte mo," singhal ni Lester. "Isang buhat lang naman eh." Hindi na siya umangal. Alam niyan kapag tumanggi pa siya, baka makarating kay Vernon at lalong lumala ang sitwasyon niya. Kaya kahit mabigat, binuhat niya ang kahon. Pagkabukas niya ng pinto sa likod, napansin niyang may isang mesa doon na may nakaabang na envelope. Hindi niya ito pinansin dahil hindi naman siya dapat makialam. Nilapad niya ang kahon, nagsalin ng hangin at bumalik sa loob. Pagbalik niya, nakangisi si Lester. "Ayos, sige, lumayas ka na. Ako na dito." Nagtaka si Ellie pero hindi nagsalita. Akala niya simpleng pakiusap lang iyon. Hindi niya alam na ilang minutong matapos siyang umalis, sasabog ang isang akusasyon na babagi sa takbo ng buhay niya. Pagkalipas ng halos isang oras, habang naglilinis si Ellie sa may grocery wing, lumapit si Dina na parang takot. "Ellie?" Halos pabulong na sabi nito. "Pinapatawag ka ni Vernon, galit na galit." Kinabahan si Ellie agad. "Ha? Bakit?" "Hindi ko alam." Nanginginig ang boses ni Dina. Pero may nawawala raw na boxes ng electronic accessories. Malikot ang bibig ni Lester at sinabing nakita ka raw doon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Ellie. "Hindi ko kinuha yon." Sagot niya agad. "Alam ko." Hinawatan ni Dina ang braso niya. "Mag-ingat ka. Hindi maganda ang tingin sa iyo ni Vernon." Suminghot si Ellie. Tinipon ang lakas ng loob at tumumo sa opisina ni Vernon. Pagpasok niya, naroon si Vernon, nakayuko, parang tigre na naghihintay lamunin ng biktima. Nandoon rin si Mike, ang security, at may clipboard sa kamay. "Explain," agad nang sabi ni Vernon. "Bakit nakita ka ni Lester sa likod ng stockroom bago mawala ang mga accessories?" "Sir," sagot ni Ellie, diretso. "Pinabuhat lang po niya ako ng kahon. Hindi ko po alam na, for someone na hindi nakikialam, ang dami mong nalalapitan," sarkastikong sagot ni Vernon. "Kahapon may tinulungan kang babae. Ngayon, biglang involved ka sa stockroom." "Sir, hindi po ako magnanakaw." Tumawa si Vernon nang walang emosyon. "Lahat naman ng magnanakaw yan ang sinasabi, di ba?" Nagtaas ng kamay si Mike. "Sir, to be fair, wala naman po tayong CCTV sa mismong likod.
Hindi rin natin alam kung sino ang pumasok. Hindi ko kailangan ng CCTV para malaman ang obvious, sabat ni Vernon. Ikaw lang ang hindi taga-warehouse na nakita roon. At ikaw ang may dahilan para magnakaw. Kailangan mo ng pera, di ba? Tumigil ang mundo ni Ellie. Ramdam niya ang unti-unting pagbuo ng luha sa mata niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sobrang kawalan ng hustisya. Sir, mahina niyang sabi, may kapatid akong may sakit. Tama. Pero kahit ganon hindi po ako magnanakaw. Kaya nga mas malala. Tumaas ang boses ni Vernon. Desperate people do desperate things. Napatigil si Mike. Parang hindi siya sang-ayon sa narinig, pero hindi rin siya makasingit. Sumabay pa ang pagpasok ni Dina, hindi mapakali. Sir, sa oras na nawawala ang boxes, kasama ko si Ellie sa grocery wing. Wala siya sa stockroom noon. Hindi ka tinatanong. Malamig na sagot ni Vernon. Lumabas ka. Nanahimik si Dina, pero hindi gumalaw. Sir, hindi po ako lalabas hanggat hindi niyo pinapakinggan si Ellie ng maayos. Pumikit si Vernon, halatang nawawala ng pasensya. Fine, buga niya. Suspended ka for 1 day para man-isip ka. Sir, wala sir. Lumabas ka. Walang nagawa si Ellie. Tinanggap niya ang papel ng suspension, halatang nanginginig ang kamay. Paglabas niya nakita niya si Mara sa fountain area. Nakatingin ito sa kanya. Napansin ang nangingitim niyang mata at nanginginig na paghinga. Ellie, anong nangyari? Huminto si Ellie sa harap niya, pilit na pinipigilan ng luha. Miss Mara, sinuspende po ako. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ano? Bakit? Pinagbintangan po nila ako na magnanakaw. Tahimik si Mara at unti-unting nakita ni Ellie ang pag-igting ng panga nito. Hindi dahil sa kanya kundi para sa kanya. Hindi ka magnanakaw, pabulong ngunit mariin nitong sabi. Hindi ka ganun. Napayuko si Ellie at sa unang pagkakataon may nakapansin kung gaano kaunti. Halos wala ang tumatanggi kapag binabato siya ng mundo. Pero si Mara, hindi siya pumayag. Kinabukasan dahil suspended si Ellie, wala siyang uniform na isusuot at wala ring siyang tapasupang trabaho. Maagang nagising si Lian at agad napansin ang tahimik na kapatid. Ate, bakit hindi ka papasok? Tanong nito habang hinihimas ang kumot. Hindi agad nagsalita si Ellie. Iniwas ang tingin, saka mahina ang sagot. May, kailangan lang akong ayusin sa trabaho. Babalik din ako bukas. Hindi niya kayang sabihin kay Lian na sinuspende siya dahil sa kasinungalingan. Hindi niya kayang makita ang kapatid na mas stress pa sa sitwasyon. Pero kahit nagtatago siya ng katotohanan, hindi niya maitatago ang bigat ng loob niya. Kaya nagpa siya siyang lumabas ng bahay para mag-isip at huminga ng sariwang hangin. Ang hindi niya inaasahan ang pupuntahan ng mga paa niya ay ang Grand Orion Mall pa rin. Hindi siya pumasok sa loob. Umupo lang siya sa labas, sa gilid ng concrete bench, para bang may inaantay, kahit hindi niya alam kung sino o ano. Ilang minuto pa lang siyang tahimik doon nang biglang marinig niya ang tinig na halos hindi niya inakalang maririnig sa araw na yun. Ellie, napalingon siya. Nakasakay sa wheelchair, si Mara. May kasamang babaeng medyo masungit ang aura. Si Karin. Nanlaki ang mata ni Ellie. Miss Mara, anong ginagawa niyo rito? Sumingit agad si Karin. Ako dapat ang nagtatanong nun. Bakit ka nandito? Hindi ka naka-uniform ah? Hindi sinagot ni Ellie. Ayaw niyang pag-usapan sa harap ng iba ang kahihiyan niyang natamo. Pero si Mara, tila nabasa ang iniisip niya. Karin, pwede mo ba akong iwan sandali? Bibili ka muna ng kape ko. Ay teka, please. Malumanay pero matatag, nasabi ni Mara. Napabuga ng hangin si Karin. Fine. Pero 2 minutes lang at umalis itong nakasimangot. Naiwan sina Ellie at Mara sa tahimik na espasyo. Katabi ang mga taong lumalakad papasok sa mall nang walang pakialam sa kanila. Inayos ni Mara ang buhok niya, halatang kinakabahan. Ellie, hindi ako mapahali kagabi. Gusto kong malaman kung ayos ka. Napayuko si Ellie, pinipigilan ang pag-ikot ng dibdib niya. Ayos lang po ako. Hindi ka marunong magsinungaling, sagot ni Mara. Kita ko kahapon kung paano bumagsak yung balikat mo nang sabihin mong suspended ka. Hindi na nakapagsalita si Ellie. Ang totoo, hindi siya sanay na may nag-aalala para sa kanya.
kaya hindi niya alam kung paano tutugon. Pinatakbo ni Mara ang mga daliri niya sa armrest ng wheelchair. Alam mo, noong naaksidente ako at napilitang gumamit ng wheelchair, akala ko wala nang papansin sa akin. Wala nang magtatanong kung kamusta ako. Ang dami kong araw na pakiramdam ko, hindi na ako tao, hindi na ako bahagi ng mundo. Marahang tumaas ang tingin ni Ellie. Nakita niya ang sakit sa mata ni Mara. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili nitong nakaraan. Pero kahapon, nagpatuloy si Mara. Noong pinagtanggol mo ako, parang may nagsabing hindi pa pala tapos ang mundo ko. Huminga ng malalim si Ellie. Miss Mara, wala po yun. Kahit sino naman po. No, putol ni Mara, sabay iling. Hindi lahat ng tao tatayo para sa isang taong hindi nila kilala. Hindi lahat gagawa ng tama kahit delikado para sa kanila. Mag-init ang tenga ni Ellie sa hiya. Ginawa ko lang po kasi. Mali yung ginagawa sa inyo. At kung ako po ang nasa kalagayan nyo, sana may tutulong din sa akin. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Hindi nakakailang, hindi pilit, kundi kaaya-ayang katahimikan na parang may ipinapanganak na koneksyon sa pagitan nila. Pagbalik ni Karin, nakita nitong nag-uusap ang dalawa at agad nagtaas ng kilay. Aba, close na kayo? Ngumiti si Mara, kailangan naming mag-usap. Tungkol saan? Nagtatakang tanong ni Karin. Sa trabaho niya, sagot ni Mara. Kasi alam kong hindi siya magnanakaw at hindi ko hahayaang tratuhin siya ng ganon. Natigilan si Ellie. Miss Mara, hindi niyo kailangan gawin yon. Baka mapagalitan pa kayo. Kahit mapagalitan ako, hindi ako papayag na may inaapi sa harapan ko. Tumikhim si Karin. Mara, baka delikado yan. I don't care, sagot ni Mara, seryoso. Kung hindi ito itatama ng iba, ako na. Napalunok si Ellie. Sa unang pagkakataon, may tumatayo sa laban niya. Hindi siya sanay. Hindi niya alam kung paano tatanggapin, pero ramdam niyang hindi niya malilimutan ang araw na yon. Ilang araw ang lumipas. Bumalik si Ellie sa trabaho pagkatapos ng suspension. Mas mabigat man ang tingin ng mga tao sa kanya. May iilang nagsasabi ng, nakakahiya yung nangyari sa'yo, Ellie. O wag kang manalala, alam naming hindi ikaw yon. Kapag dumadaan siya sa fountain area, palagi niyang nakikita si Mara. Minsan tahimik lang ito at magbabasa. Minsan nguminiti sa kanya at kumakaway ng kaunti. At kahit hindi nila masyadong napag-uusapan ang nangyari, may unti-unting nabubuong tiwala sa pagitan nila. Isang hapon, habang nililinis ni Ellie ang tiles malapit sa escalator, narinig niyang may tumawag. Ellie! Lumingon siya. Si Mara, hawak ang libro at may maliit na ngiti. Pwede mo ba akong tulungan? Ang daming tao, hindi ako makadaan. Sabay silang dumaan at habang itinutulak niya ang wheelchair, naramdaman niyang hindi na siya basta tagalinis. Hindi na rin ito basta customer. Sa pagitan ng bawat hakbang, may lumalalim. May nabubuong relasyon. Hindi man romantiko, pero tunay at mahalaga. At sa gitna ng napakaraming problema na paparating pa, ito ang unang sinyales ng pag-angat ng buhay niya. Ang isang taong handang makinig, magtiwala at tumayo sa tabi niya. Makalipas ang ilang araw, mula nang bumalik si Ellie sa trabaho. Unti-unti nang bumabalik ang ritmo ng kanyang araw. Pagwalis, pagmomop, pag-aayos ng hallway, at paminsan-minsang pagtulong kay Mara kapag nasa mall ito. Kahit may bahid pa rin ng takot ang kanyang dibdib dahil sa nangyaring suspension, ginadabayan siya ng simpleng ngiti ni Mara tuwing makita siya nito. Isang maaliwalas na umaga, dumating si Mara kasama ang pinsan niyang si Karin. Kapansin-pansin na nakaayos ng mabuti si Mara, may light makeup at nakasuot ng beige dress. Nakasunod si Karin, hawak ang isang tote bag na parang laging handang maipukol na pangungutya sa kahit sinong tingin niyang hindi bagay sa paligid. Masyado bang maaga? Tanong ni Mara nang makita si Ellie na nag-aayos ng potted plants. Nagulat si Ellie, agad nagtanggal ng gloves. Ay hindi po. Good morning, Miss Mara. Ang aga niyo ngayon. Wala kaming therapy session ngayon. Sagot ni Mara. Gusto ko lang lumabas ng bahay. Naiinip ako. Sinama ko siya para hindi na naman mapunta dito mag-isa. Sabat ni Karin.
Baka may mga bastos na naman mambuli sa kanya. Huwag kang ang nega, natatawang sabi ni Mara. Safe dito. Hindi napansin ni Mara ang mabilis na tingin ni Ellie kay Karin. Hindi niya masabi pero nakikita niya ang totoong pag-aalala ng pinsan, kahit medyo mataray ito. Habang abala si Mara sa pagtingin sa bagong display ng home decor, sinamahan naman ni Ellie ang pag-usad ng wheelchair nito para hindi masagi nang dumara ang shoppers. Thank you, Ellie, sabi ni Mara habang tinitingnan ang mga ceramic vases. Trabaho ko naman po na tumulong, sagot niya. Hindi mo trabaho ang alagaan ako, sagot ni Mara, nakaniting may ibig sabihin. Pero ginagawa mo pa rin. Bago pa makapagsalita si Ellie, biglang may malakas na tinig na pumunit sa paligid. Excuse me, napalingon ang lahat. Si Vernon Montenegro, namumula ang mukha, hawak ang isang folder at mabilis ang lakad papunta sa kanila. Tila may malaking bagyo sa likod ng bawat hakbang niya. Sa tabi ni Mara, agad tumindig si Karin. Figuratively, dahil nakatayo naman talaga ito. Ano na naman ang problema mo? Tanong nito. Halatang handa ng makipag-away. Hindi sinagot ni Vernon si Karin. Sa halip, itinuro niya si Mara na halatang nagulat at nabigla. Nakita kitang lumapit sa office area kanina. Mariin at mapanumbat na sabi ni Vernon. At ngayon, nawawala ang petty cash envelope. Natigilan si Ellie. Sir, ano pong sinasabi niyo? Tinuluyan ni Vernon ang pag-akusa. Wala nang ibang tao sa hallway kanina kundi siya. At hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na may mga taong ginagamit ang kondisyon nila para lumapit sa mga empleyado at gumawa ng kung ano-ano. Ang paligid ay biglang lumamig. Ilang shopper ang tumigil sa paglalakad. Nagbubulungan. Si Mara naman nanigas, hindi makapagsalita. Hindi dahil guilty, kundi dahil sa sobrang pagkabigla at kahihiyan. Para siyang naipit sa spotlight na hindi niya hiningi. Ako? Halos pabulong pero naninginig ang boses ni Mara. Bakit ko gagawin yon? Lumapit si Karin, halos umaalab sa galit. Hoy, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Pinsan ko to, hindi siya magnanakaw. May CCTV ba kayo para dito? Tanong ng isang empleyadong nakakita ng eksena. Wala, sigaw ni Vernon. Mas lalo pang nagninitnit. Pero nakita ko siya. Siya lang ang nandyan. Iyon ang sandaling hindi na nakapagpigil si Ellie. Sir, mali po yan. Mariin niyang sabi. Lumalapit sa pagitan ni Mara at Vernon. Kilala ko po si Mara. Hindi niya magagawa yan. Abat nagtatanggol ka? Pangumutya ni Vernon. Ikaw? Ikaw na nasuspende dahil sa nawawalang boxes? Ikaw pang magtuturo kung sino ang magnanakaw? Nanikip ang dibdib ni Ellie pero hindi siya umatras. Sir, hindi po tama ang ginagawa niyo. Kahit suspended ako noon, hindi ibig sabihin tama ang mga bintang. At hindi rin ibig sabihin na lahat ng hindi niyo gusto magnanakaw na. Tumaas ang boses ni Vernon, lalo pang nagngingit-ngit. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Sir! Mabilis ngunit mariing sandaling iyon ay tumigil ang galaw ni Vernon. Hindi sigaw ni Ellie ang narinig niya, kundi ang malakas na tinig ni Mike, ang security guard. Hawak nito ang walkie-talkie at halatang nagmamadali. Sir Vernon, kailangan niyo pong makita to. Sabi ni Mike, humihingal. Yung CCTV malapit sa escalator, may nakita kaming pumasok sa office hallway kanina. Tapos, galit na tanong ni Vernon. Tao sa warehouse. Si Lester po. Diretsyong sagot ni Mike. Bumalik pa siya agad pagkatapos. Siya lang. Tumigil si Vernon. Pumikit, halatado ang pagmitmit at pagkabigla. Tila unti-unting natutuyo ang yabang sa mukha niya. Napapalitan ng kaba. Napatingin si Ellie kay Mara. Namutla ito, pero nang kumaway siya ng bahagya, tumango lang si Mara. Para bang sinasabing, hindi ako pababayaan ng katotohanan. Sumabat si Karin, walang preno. O ano ngayon, magnanakaw ba pinsan ko? O mali ka na naman? Hindi makasagot si Vernon at sa gitna ng tensyon, humakbang si Ellie palapit kay Mara. Hindi niya sinabi ng malakas, hindi niya binigkas ng dramatic, pero sapat para marinig ng dalaga. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang ipahiya ka nila. At doon unang mas malinaw na nabuo ang koneksyon nilang hindi nila inaasahan.
Koneksyon na magiging pundasyon ng aasahang unos at pagbabago na paparating. Nagmistulang apoy ang tensyon sa gitna ng mall. Habang nakatayo si Vernon, nanginginig ang panga at tila hindi tanggap ang impormasyon mula kay Mike. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Mula sa mga tindera hanggang sa mga passing shoppers, lahat nakatingin kay Mara na tila walang magawa sa biglang akusasyon. Si Mara, na kanina pa nakaupo sa wheelchair, ay tila naubusan ng hangin. Para siyang naduro, hindi dahil naniniwala siyang may naniniwalang magnanakaw siya, kundi dahil sa bigat ng pagtrato sa kanyang pagkakapansan. Ang tingin sa kanya ni Vernon ay parang wala siyang halaga, parang hindi na siya isang taong may dignidad. Nang makita iyon ni Ellie, parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Isang pighatik galit na hindi niya napigilan. Dahan-dahan siyang humakbang papunta sa harap ni Mara. Hinaharang si Vernon. "Sir," nagsimula si Ellie. Mababa ang tono ngunit mariin. "Wala po kayong karapatang ipahiya siya." Tumaas ang kilay ni Vernon. "Ikaw ang wala. Ikaw na naman ang nagtatangkang mag-astang bayani. Nagpapakitang gilas dahil sa babae?" "Hindi ako nagpapakitang gilas," sagot ni Ellie. Hindi umiwas ng tingin. "Nagtatanggol ako ng tao." "Tao, sir. Baka nakakalimutan mong pareho tayong may pagkatao." Tumawa si Vernon ng mapakla. "Tao? Siya?" Itinuro si Mara. "Sigurado ka? Hindi nga makalakad ng mag-isa." Napauyom ng kamao ni Ellie. Halos umangat ang dibdib niya sa galip, pero hindi siya tumiklop. Hindi niya kayang gawin yon habang tinitingnan siya ni Mara na may nasabalot na sakit sa mata. "Sir," mariin niyang sagot. "Huwag niyo pong gamitin ang kondisyon niya para insultuin siya. Walang may gustong maging disabled. At kahit ano pa ang kalagayan niya, may respeto siyang dapat tinatanggap." Napalingon si Vernon kay Mike, tila naghahanap ng kakampi. "Hoy, Mike, ikaw, bakit siya ang pinapanigan mo?" Hindi agad sumagot si Mike, pero sa huli ay nagsalita siya. "Sir, trabaho ko ang magsabi ng totoo. Nakita namin sa CCTV." Si Lester ang pumasok sa hallway, hindi si Miss Mara. At hindi rin siya lumapit kahit isang beses sa opisina ninyo. "Mali," halos pasigaw na sabi ni Vernon desperado. "Siguro may mali sa footage. O baka sinadya mong ipakita lang ang isang anggulo para pagtakpan sila." Nagikot ang mga mata ni Karin. "Grabe ka na. Hindi ka ba marunong mahiya?" Hindi pa man lumalambot ang mukha ni Vernon, biglang may sumigaw mula sa gawing entrance ng mall. "Anong kaguluhan to?" Lumingon ang lahat. May papalapit na grupo ng mga security personnel, ngunit hindi sila ang pinagtuunan ng pansin ng karamihan. Sa gitna nila ay isang lalaki, matikas, matangkad, nakaitim na suit. May presensyang agad nagpatigil sa galaw ng lahat. Para siyang bagyong tahimik, ngunit nakakatakot. Si Maximiliano Max Villarosa. Ang ama ni Mara, hindi makapagsalita si Ellie. Si Mara naman, nanigas, parang gusto niyang lumubog sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Max. Lumapit agad sa anak niya at yumuhot upang mapantayan ang level ng wheelchair. "Anak," malumanay pero puno ng pag-alala ang boses. "Are you okay? May ginawa ba sila sa'yo?" Umiling si Mara pero lubuluhan na ang mata niya. "Papa, inaakusahan nila akong nagnakaw." Umangat ang ulo ni Max at ang malamig na titig niya ay parang yelo habang nakatutok kay Vernon. Sino ang nanghahas? Napalunok si Vernon pero nagpakatapang-tapangan. "Sir, hindi ko po alam na anak niyo pala." "Hindi iyon ang tanong ko." Madiin na putol ni Max. Halos kumalingaw-maw ang boses. Sir, ang ibig ko lang po, ang tinatanong ko, mas mabagal ngunit mas nakakatakot, ay bakit mo inaakusahan ang anak ko ng walang ebidensya?" Nagsimulang manginig ang tuhod ni Vernon. Nayon niya lang napagtanto kung sino ang pinapatulan niya. "Sir, may nakita po ako." "Mali." Itinuro ni Max si Ellie. Siya ang nagsabi ng totoo. Siya lang ang nagtanggol sa anak ko habang binabastos mo siya. Napalingon ang lahat kay Ellie at doon sumingit si Mara. Halos pabulong ngunit narinig ng lahat. "Papa, kung hindi dahil kay Ellie, pinahiya na ako sa buong mall." Parang sinaksak si Vernon ng 10 beses gamit ang katotohanan. Ang yabang niya ay biglang naglaho. Nilingon niya si Ellie, pero iba na ang tingin ng lahat sa tagalines na dating minamaliit.
Hindi na siya basta empleyado. Siya ang taong tumayo para sa totoo. Vernon Montenegro, malamig na sabi ni Max. Effective immediately, wala ka ng trabaho sa mall na ito. At aasahan mo ang legal department ko bukas ng umaga. Sir, please, isang pagkakamali lang. Hindi pagkakamali ang paulit-ulit na pang-api. Matigas na sagot ni Max. Hinawakan niya ang balikat ni Mara at tinaas ang tingin kay Ellie. At ikaw, maraming salamat. Hindi ko man kilala ang buong kwento. Pero ramdam ko kung sigo ang tama rito. Napatungo si Ellie, nanginginig ang boses. Ginawa ko lang po ang dapat, sir. Ngumiti si Mara ng bahagya. Ngiting hindi takot, hindi duda. Ngiti ng taong sa wakas ay may nakitang kampihan at proteksyon. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ellie ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Na kahit mahirap siya, kahit janitor lang siya, may halaga siya. At may isang pamilya na maririnig ang pangalan niya mula ngayon. Matapos ang naakayanig na eksenang nagbuwag sa kayabangan ni Vernon, mabilis na kumalat ang balita sa buong Grand Orient Mall. Lahat ng staff, mula sa janitors hanggang sa salespeople at maging ang security, ay may kanya-kanyang bersyon ng pangyayari. Ang mahalaga, malinaw sa lahat na si Ellie ang tumayo para sa katotohanan at si Mara ang inosente. Kinabukasan, maagang pumasok si Ellie sa mall kahit wala siyang shift. Ayaw niyang magmukhang tumatakas o nagtatago kahit may kaba pa rin sa dibdib. Pinilit niyang maging kalmado. Gusto lang niyang makita kung ano ang kalagayan ng trabaho niya. Pero pagpasok niya sa employee entrance, sinalubong siya ni Mr. Rodel, ang head janitor, na para bang may bit-bit na malaking balita. Ellie, hiho, saan ka pupunta? Hindi ka muna maglilinis. Nagulat si Ellie. Sir, bakit po? May naghahanap sa'yo, nasa admin office. Dali-dali, ayusin mo sarili mo. Halatang excited si Rodel, parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Habang naglalakad si Ellie, papunta sa admin office, nararamdaman niyang nanunuyo ang bibig niya. Ako? Bakit ako? Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Pagdating niya sa opisina, 2 security personnel ang nakatayo sa labas. Nang makita siya, tinanguan siya ng isa sa kanila. Sir, hinihintay ka na po sa loob. Pagbukas niya ng pinto, may nakita agad siyang pamilyar na mukha, si Max Villarosa, nakaupo sa mesa kasama ang 2 babae at isang lalaki na mukhang bahagi ng kanyang team. At sa gilid ng kwarto, nakaupo si Mara, tahimik ngunit nakangiti nang makita siya. Napahinto si Ellie, hindi alam kung dapat ba siyang lumapit o manatili sa pinto. Ellie, tawag ni Max habang tumatayo. Halika rito. Marahan siyang lumapit, parang bata sa harap ng prinsipal. Sir, good morning po. Good morning, iho. Lumapit si Max at humawak sa balikat niya. Nagpunta ako dito hindi para pagalitan ka, kundi para pasalamatan ka. Hindi makapagsalita si Ellie. Nagpatuloy si Max. Narinig ko ang buong nangyari, pati yung past incidents, the suspension, the false accusations. Hindi ako basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Kaya pinasilip ko sa legal team ang CCTV at mga reports. At malinaw na hindi ikaw ang may kasalanan sa kahit isa. Tinakpan ni Ellie ang bibig niya, halos mangilid ang luha. Sir, hindi ko po Kailangan, putol ni Max. Malumanay pero matatag. Kailangan mong maprotektahan. Dahil sa mundong to, Ellie, bihira ang mga taong may tapang na tumayo para sa tama kahit walang kapalit. At mas bihira ang mga katulad mo. Nagkatinginan sila ni Mara. Halos sumabog ang dibdib ni Ellie nang makita niyang lambing at tiwala sa mga mata nito. Tumikhim ang lalaking katabi ni Max. Sir, ipa-finalize na po natin? Tanong nito. Tumango si Max, saka lumingon kay Ellie. I'm offering you a job, Ellie. Gusto kong maging personal assistant ka sa Villarosa Foundation. Nanlaki ang mata ni Ellie. Assistant po? Ako? Yes, sagot ni Max. Full benefits. Mas mataas na sahod. Health insurance na pwede sa kapatid mo.
regular training, and most importantly, a safe working environment. Napapikit si Ellie, hindi makapaniwala. Ang buong buhay niya, puro paghihirap at pagdududa ang nakapaligid sa kanya. Ngayon, may isang pintong nagbubukas na parang hindi niya deserve, pero ibinibigay sa kanya. Sir, nanininig ang boses niya. Baka po may iba pang mas qualified? Ellie, putol ni Mara. Malumanay ngunit may diin. Ikaw ang kailangan namin. Napatingin si Ellie kay Mara. Hindi makakibo. Bakit po ako? Sumagot si Mara ng diretsahan. Dahil ikaw ang unang tumingin sa akin na hindi ako kawawa at hindi rin ako espesyal. Nakita mo ako bilang tao. Tahimik si Ellie. Isang tahimik na luha ang tumulo bago niya ito napansin. Hinawakan ni Max ang kanyang balikat. Hindi ka na janitor mula bukas. Uumpisahan mo na ang bagong trabaho mo. Welcome ka sa pamilya ng foundation. Pag-uwi ni Ellie sa bahay, dala niya ang malaking balitang hindi niya alam paano sasabihin kay Lian. Pagbukas niya ng pinto, agad na lumingon ang kapatid niya. Ate Ellie, ang aga mo. May nangyari ba? Ngumiti siya. Mas maliwanag kaysa sa ngiti niyang nakaraan. Lian, may kailangan akong sabihin sa'yo. Umupo siya sa gilid ng kama ng kapatid at hinawakan ang kamay nito. May bago akong trabaho. Sa foundation ni Miss Mara at may health benefits para sa'yo. Napatakip ng bibig si Lian. Naluha. Ate, totoo? Totoong totoo. Niyakap siya ni Lian ng mahigpit, halos hindi makahinga si Ellie, pero napakasarap sa pakiramdam. I'm proud of you. Sobra. Bulong ng kapatid. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Ellie na may direksyon ang buhay niya. Na baka lang, hindi pala siya isinilang para manatiling nakayuko sa lupa, magpakailanman. Na minsan, kahit hindi mo hinihingi, may kapalarang darating na magpapakita sa iyo na may lugar ka rin sa mundong ito. At hindi mo kailangang magmakaawa para makita ng iba ang halaga mo. At ang unang nagbukas ng pintong iyon ay isang dalagang naka-wheelchair na nais niyang protektahan higit sa kahit sino. Ang unang araw ni Ellie sa Villarosa Foundation ay parang panaginip na hindi niya alam kung paano hahawakan. Hindi na siya pumasok sa mall bilang janitor. Sa halip, naka-long sleeves na siya at bagong sapatos na binigay mismo ng foundation. Kahit second hand, para kay Ellie, parang pinakamahal na bagay na natanggap niya. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng malamig, ngunit profesional na ambience, malinis, tahimik at mabango. Iba sa nakasanayan niyang amoy ng disinfectant at pawis sa mall. Good morning po, bati ni Ellie sa receptionist na si Miss Tara, isang babaeng laging may pulidong ngiti. Good morning, Sir Ellie, masiglang sagot nito. Naniga si Ellie. Sir? Tumawa si Tara. Instruction po yun ni Sir Max. Dito, walang mababa o mataas na tao. Pantay-pantay lahat. Hindi alam ni Ellie kung paano tatanggapin iyon. Pero ngumiti siya at unang beses niyang naramdaman na kaya pala niyang ngumiti sa trabaho. Hindi dahil sa pilit, kundi dahil masaya siya. Ilang minuto pa lang sa loob, tinawag siya ni Jerome, ang head physical therapist. Isang lalaking nasa early 40s. Makapal ang kilay pero mabait ang ngiti. Ellie, tawag nito. Sumama ka sa akin. Orient ko lang ang routine mo. Habang naglalakad sila sa hallway, pinakita ni Jerome ang iba't ibang departments. Therapy rooms, donation office, volunteer wing, clinical stations. Maayos, organisado, at lahat ng tao nakangiti sa kanya. Dito ka madalas ma-assign, paliwanag ni Jerome. Kasama ka sa personal logistics ng foundation. Your job is to assist. Anything na kailangan ni Miss Mara o ng medical team. Clear? Opo, sir, sagot ni Ellie. Hindi ako sir, Jerome lang, sagot nito sabay tapik sa balikat niya. Naaliw si Ellie. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nabigyan ng ganitong klaseng respeto. Pero habang nag-iikot sila, may naramdaman siyang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi hostile, pero puno ng tanong, pagdududa, at tila paninibugho. At naramdaman niyang hindi lahat ng tao sa building ay pabor sa pagdating niya. Pagdating ng tanghali, habang nag-aayos si Ellie ng mga papeles.
Biglang pumasok sa opisina si Bianca Serrano, pinsan ni Mara sa side ng mother's family. Naka-high heels, naka-pencil skirt, at parang hinihiwa lahat ng dadaanan niya gamit ang tingin. "Excuse me," sabi nito sa malamig na tono. "Ikaw ba si Ellie?" Tumayo si Ellie, medyo nahihiya. "Opo, ma'am." Namalokipit si Bianca. "Ma'am, hindi ako nanay mo." "Bianca, tumawag ang papa ko kagabi. Ikaw daw ang bagong assistant ng pinsan ko." "Ah, opo." "Interestide," sagot nito sabay tingin mula ulo hanggang paa ni Ellie. Hindi iyon tingin ng paghanga, kundi tingin na parang sinusukat siya kung tama ba siyang ipasok sa mundo nila. Narinig ni Ellie ang pag-iling nito. Ang De La Rosa Foundation ay hindi charity para sa empleyado. Para ito sa beneficiaries. Sana alam mo yan. Napayoko si Ellie. "Opo, gagawin ko po ang trabaho ko ng tama." Pero hindi pa tapos si Bianca. "Hindi ka bagay dito." Bulong nito. Halatang hindi dapat marinig ng iba. Kay Mara lalo. Parang tinusok ang puso ni Ellie. Hindi niya alam kung bakit napakasakit marinig yon. Pero alam niyang may kinalaman yon sa pag-aalala niya kay Mara. Na unti-unting lumalalim araw-araw. Biglang bumukas ang pinto. "May problema ba?" Tanong ng malamig na tinig. Si Mara. Napatayo si Bianca agad. Pero hindi niya natakpan ang tensyon sa mukha niya. "Wala, pinsan. Kinakausap ko lang tong bagong empleyado niyo." Lumapit si Mara sa wheelchair niya. Dumiretso ang tingin kay Bianca. Kukunin mo yan para iparamdam sa kanya na hindi siya welcome? Pigil mo na. Hindi ko kailangan ng proteksyong ganyan." "Grabe ka naman," sagot ni Bianca. Halatang nagulat sa tapang ng pinsan. "Concern lang ako." "Hindi ko kailangan ng concern na pumapatay sa respeto ng ibang tao." Matigas na sagot ni Mara. Hindi na nakatanggi si Bianca. Kumampay ang buhok niya habang umiikot palabas. "Fine, just remember, it's your problem, not mine." Pagkaalis ni Bianca, lumapit si Mara kay Ellie. "Sorry, pinsan ko yon. Medyo masyadong entitled." Umiling si Ellie. "Ayos lang po, sanay naman po akong malaitan." "Tama na yung po, hindi mo kailangan mag-inat sa akin," sagot ni Mara. "Mas malumanay ngayon, at hindi tama na tratuhin kanila ng ganon. You deserve to be here, Ellie." Hindi makatingin si Ellie ng diretsyo. Pero naramdaman niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, hindi sanay, at nakakalito. "Maraming salamat, Mara." Mahina niyang sagot. Hindi doon natapos ang problema. Kinabukasan, sa gitna ng meeting ng foundation staff, biglang may sumulpot na issue. "Ano to?" Tanong ni Miss Carla, isang board member na kilala sa pagiging istrikto habang kumakaway ng papel sa hangin. "Bakit may discrepancy sa audit sa logistics department? Sino ang nag-handle nito?" Lumingon ang lahat kay Ellie. Pinagpawisan siya. "Ma'am, ako po ang nag-aayos kahapon pero..." "Ano? First day mo pa lang? May mali na?" Sarkastikong sabi ni Miss Carla. "Saglit," singit ni Jerome. "Hindi ni Ellie nag-encode niyan, ako. Pero hindi nakinig ang board member. This is why hiring outsiders is dangerous." Hindi natin alam ang motives nila. Napatingin si Mara. Halata ang galit. Hindi niya kasalanan. At hindi siya outsider. Siya ang tumulong sa akin noong. Tinakpan ni Max ang balikat ng anak niya. Senyales na kalma lang. Pero sa loob-loob ni Ellie, ramdam niya ang bigat. Outsider. Hindi bagay. Hindi nararapat. Mga salitang matagal niyang narinig. Pero ngayon, mas masakit. Dahil nasa mundo siya ng mga taong hindi tulad niya. At may mga taong sisiguraduhing hindi siya umabot sa taas. Pero habang nakaupo si Mara sa dulo ng mesa, nakatingin sa kanya ng diretsyo. May halong tiwala at hindi natitinag na suporta. May isang bagay na nagpatibay kay Ellie. Hindi siya susuko. Hindi ngayon. Hindi habang may isang tao, isang Mara, ang naniniwala na kaya niyang magbago ang buhay niya. Lumipas ang 3 linggo sa Villa Rosa Foundation. At sa bawat araw na dumaraping, lalong tumitindi ang tensyon sa paligid ni Ellie. Kahit tinatanggap siya ng karamihan sa staff, may iilang hindi masaya sa presensya niya. Lalo na ang ilang board members at syempre, si Bianca. Madalas siyang husgahan ng palihim,
Bakit siya ang personal assistant? Janitor lang yan dati, di ba? Siguro ginagamit niya si Mara. At kahit anong tiis at tahimik na pagtatrabaho ni Ellie, nararamdaman niya ang mga matang hinuhusgahan siya. Pero higit sa lahat, nararamdaman ito ni Mara. Isang gabi bago ang annual charity gala ng foundation, nagkaroon ng meeting ang buong organizing committee. Sa boardroom, nakaupo si Max, ilang board members, ang logistics head. At si Mara, kahit naka-wheelchair, isa siyang miyembro ng core team ng foundation. Si Ellie naman ay nasa gilid lang, tahimik na nag-aayos ng files, handang tumulong anumang oras. Next, the assistant assignment for the VIP wing during the gala. Sabi ni Miss Carla, ang board member na pinakaayaw kay Ellie. We need someone reliable. At bakit hindi si Ellie? Biglang sigaw ni Jerome. Maayos siyang magtrabaho. Pero ngumisi si Miss Carla. Reliable? First month pa lang niya, nagkaroon na tayo ng audit issues. Hindi ko isusugal ang gana sa isang baguhan. Tumayo si Ellie, nahihiya pero nagsasalita ng mahinahon. Ma'am, willing po akong mag-training kung kailangan. Hindi ko kailangan ng willingness. Sagot nito, mabilis at malamig. Kailangan ko ng competence. Gusto sana ni Ellie bumalik sa pagkakaupo, pero biglang nagsalita si Mara. Miss Carla, sabi niya, mahinahon pero matigas. I'll personally vouch for Ellie. Umismid ang board member. Of course you will. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nandito. Hindi nagtagal sumagot si Mara. Hindi tumaas ang boses pero ramdam ang bigat ng bawat salita. At ano naman po ang masama doon? Kung may nakitang galing at kabutihan si Papa kay Ellie, ano ang problema? Ang problema, sagot ni Miss Carla, ay ginagamit kanya. Nagiba ang hitsura ni Ellie, nagpalingon-lingon. Halos gusto niyang lumubog sa sahig. Ma'am, hindi po. Hindi siya nagsasalita sa'yo. Putol ni Miss Carla. Nakatutok kay Mara. Naaawa ka lang dahil tinulungan kanya sa mall. At ngayon, halos ginagawa mo na siyang traang. Pumama ang kamay ni Mara sa mesa. Lahat napatingin. Kumikinang ang mata ng dalaga hindi dahil naiiyak, kundi dahil puno ng apoy. Hindi ako nagpapagamit, madiin niyang sabi, at hindi ako kawawa. Tumayo si Ellie para sa akin dahil mali ang ginawa ng empleyado ninyo. Hindi ko siya utang na loob. Hindi ko siya ginagawang lalo-laloan. Tao siya at may kakayahan siyang mas higit pa sa inaakala niyo. Tahimik ang buong silid, parang may bakal sa tinig niya nang magpatuloy siya. At kung gagamitin niyo ang pangalan ko bilang dahilan para apihin siya, kayo ang mali, hindi ako, napatigil pati si Max. Na ngayon ay may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Ngiting ama na proud sa lakas ng prinsipyo ng anak. Pero hindi pa doon natapos ang bagyo. Dumating ang araw ng charity gala. Sa loob ng malaki at eleganteng function hall, puro kilalang tao ang dumalo. Mga artista, negosyante, donors at ilang international guests. Mamahaling kurtina, gintong chandelier at stage na punong-puno ng dekorasyon. Si Ellie ang na-assign sa backstage logistics. Kahit mas mababang trabaho, tinanggap niya ng walang reklamo. Okay lang to, sabi niya ko Jerome. Basta makatulong ako. Ngunit hindi siya mapakali. Alam niyang may nangyayaring higit pa sa simpleng gala. Estilo ng mananasa mataas na posisyon ang hintayin ang tamang pagkakataon para ipahiya ang ayaw nila. At hindi siya nagkamali. Malapit nang magsimula ang program nang biglang lumapit sa kanya si Mike, ang security. Ellie, may kailangan kang malaman. Naku, ano na naman yon? Kinakabahang tanong ni Ellie. May kumakalat na chismis na ikaw daw ang dahilan kung bakit na-delay ang stage technician. Na ikaw daw ang nagkamali sa equipment schedule. Gumalaw ang dibdib ni Ellie. Para siyang binuhusan ng asidong malamig. Hindi ko ginawa yun. Sinunod ko lahat ng oras. Alam ko, sagot ni Mike. Pero may mga board members na gustong palabasin na incompetence mo yon. Hindi pa man nakakasagot si Ellie, biglang lumabas sa backstage ang isang staff at nagsabing, magsisimula na si Miss Mara. Pupunta na siya sa podium. Nataranta si Ellie. Gusto niyang lumayo, ayaw niyang marinig ang sarili niyang pangalan sa harap ng napakaraming tao. Ayaw niyang may marinig na nagbabato ng maling salita tungkol sa kanya. Pero pinigilan siya ni Mike. Ellie, hintayin mo to.
Pag-akyat ni Mara sa stage, ang buong silid ay natahimik. Ilang piling tao lang ang nakakaalam na nahihirapan pa rin siyang bumalik sa full walking therapy. Pero mas naging makapangyarihan ang presensya niya habang nangaupo sa wheelchair sa harap ng napakaraming tao. Nagsimula siya sa prepared speech tungkol sa compassion, equity at mission ng foundation. Pero sa kalagitnaan, bigla siyang huminto, tumingin sa crowd at hindi inaasahang binuksan ang pinakapinaglalaban niyang parte ng gabi. Before I continue, sabi ni Mara, I need to address something important. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nakatingin siya sa mga bisita, sa mga board member, sa pamilya niya, pero ang tingin niya ay lumipat sa gilid ng backstage, sa eksaktong lugar kung nasaan si Ellie. May isang tao rito na nararapat kilalanin, sabi ni Mara. Hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa puso niya. Kinabahan si Ellie. Ako ay hindi pwede. Nagpatuloy si Mara. Noong araw na pinahiya ako sa harap ng maraming tao dahil sa maling akusasyon, iisang tao ang tumayo para sa akin. Hindi dahil kilala niya ako. Hindi dahil may makukuha siya. Kundi dahil alam niyang mali ang nangyayari. Humigpit ang hawak ni Ellie sa clipboard niya. He protected my dignity, sabi ni Mara. At kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararating ang tapang kong meron ngayon. Nagsimula ng mamuo ang luha sa mata ni Mara. His name is Ellie Marquez. Napahinto ang buong hall. Hindi makagalaw si Ellie. Para siyang bata na unang beses narinig ang pangalan niya sa isang lugar na hindi siya minamaliit. At muling nagsalita si Mara. Mas malakas, mas buo, mas matapang. Kaya ko sinasabi to ngayon dahil hindi ko papayag na apihin siya ng sinuman. Hindi siya gumagamitan ng tao. Siya ang tulay kung bakit ako tumapang ulit. Muling humugong ang bulungan ng crowd. Si Max ay tumango. Proud, taimtim. Samantalang ang ilang board members ay napayuko. Halatang nabasag ang plano nilang sirain ang pangalan ni Ellie. At si Bianca, nakapako sa kinauupuan, hindi makatingin kahit kanino. Habang pinapalakpakan ng buong hall si Mara, unti-unti namang bumagsak ang luha sa pisngi ni Ellie. Hindi dahil napahiya siya, kung hindi dahil unang beses sa buhay niya, may isang taong lumaban para sa kanya. At iyon ang sandaling nagbago ng takbo ng kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat ng sigawan at bulungan sa gala, matapos ang matapang na talumpati ni Mara na nagbago ng takbo ng buong gabi, napuno ang hall ng masinsinang palakpakan. Ngunit ang pinakamalakas na palakpak ay hindi para sa foundation, hindi para sa event mismo, kundi para sa dalawang taong naging simbolo ng katotohanan at kabutihang hindi kayang tapatan ng kayamanan. Si Ellie at si Mara. Sa backstage, hindi pa rin makagalaw si Ellie. Parang hindi siya bahagi ng mundong iyon. Parang nanonood lang siya ng buhay na hindi kanya. Ngunit nang lumapit si Jerome at tinapik siya sa balikat, saka lang bumalik ang ulirat niya. Hoy Ellie. Nakangiting sabi ni Jerome, huwag kang matutulala dyan. Grabe yun ha. Hindi lahat pinaglalaban sa stage ng isang Villarosa. Napangiti si Ellie pero nangingilid ang mata niya. Hindi ko po alam kung bakit niya yon ginawa. Dahil deserve mo, sagot ni Jerome. Ikaw ang rason kung bakit kaya niyang magsalita ng ganyan. Habang nag-uusap sila, dumating si Max Villarosa. Hindi to kasama ng mga bodyguards niya. Mag-isa lang, suot ang oksedo pero halatang pagod. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng respeto. Ellie, tawag niya. Napatayo agad si Ellie halos sumaludo. Sir, magandang gabi po. Wag na po at wag na po, putol ni Max. Sabay tawa. Masakit sa tenga. Wag mo nang kong tratuhin na para bang hari ako. Hindi ako hari. Ama lang ako ng anak kong proud sa'yo. Nanigas si Ellie. Sir, hindi ko po alam sasabihin ko. Hindi mo kailangan magsalita ngayon, sabi ni Max. Ngayon ang gabi na ikaw ang dapat naming ipagmalaki. At Ellie, simula bukas, gusto kong lumipat ka na sa bagong apartment. Sagot ko, hindi charity. Rewards deserved. Nanlaki ang mata ni Ellie. Sir, masyado pong malaki yon. Hindi, sagot ni Max, tumatapik sa balikat niya. Maliit lang yan kumpara sa galang binigay mo sa anak ko.
Sa puntong iyon, hindi na napigil ni Ellie ang luha. Tumuloy ito ng tahimik, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangalawang beses sa iisang buwan. May taong lumapit sa kanya para iangat siya. At nang matapos ang gala, habang ini-escort palabas sa mga bisita, pumunta si Mara sa backstage. Nakatitig siya kay Ellie na para bang may dala siyang lihim na mahalaga. Lumapit siya at sa gitna ng malalakas na ilaw ng event hall, huminto siya sa harap ni Ellie. "Pwede mo ba akong ihatid sa kotse?" Tanong ni Mara, nakangiti. Opo. Opo, Miss Mara." Natawa si Mara. "Ayan, mas gusto ko yon." Habang tinutulak ni Ellie ang wheelchair papunta sa exit, walang nagsasalita. Pero hindi yon katahimikang awkward. Ito ang katahimikang bago, komportable at may bigat na hindi nila kailangang bigyan ng pangalan. Nang makarating sila sa sasakyan, humarap si Mara kay Ellie. "Ellie," mahina niyang tawag, "hindi ko makakalimutan yung ginawa mo, kahit ilang taon pa ang lumipas." "Hindi ko rin po makakalimutan yung ginawa mo kanina," sagot ni Ellie. "Naipagtatanggol niyo ako sa harap ng lahat. Hindi kita pinaglalaban dahil kailangan kita," sagot ni Mara. "Pinaglaban kita dahil tama ka at dahil hindi ko kayang hayaang apihin ka ng nakikita ko." Natigilan si Ellie. Sa mahabang panahon, iyon ang unang beses na naramdaman niyang may taong tunay na may malasakit sa kanya. Hindi dahil kailangan siya, hindi dahil gusto siyang gamitin, kundi dahil nakikita siya bilang siya. "Salamat, Mara," mahina niyang sabi. Ngumiti si Mara. "Bukas, may physical therapy ulit ako. Pwede mo ba kong samahan?" "Gusto mo po, araw-araw ko kayong samahan," biglang sagot ni Ellie. Ngunit agad niya tinakpan ang bibig niya. Nahiya. "Ay, sorry, hindi ko po sinasadya." Pero tumawa si Mara, malambot at totoo. "Okay lang, gusto ko yun." Lumipas pa ang mga linggo at ang buhay ni Ellie ay sumunod sa direksyong hindi niya inaasahan. Una, lumipat siya sa bagong apartment malapit sa foundation. Mas ligtas, mas maaliwalas at may sariling banyo at bentilasyon. Nang makita iyon ni Lian, napayakap ito kay Ellie at tuloy-tuloy na umiyak. "Ellie, hindi ko akalaing darating to," sabi ni Lian habang pinupunasan ng luha. "Hindi ko rin akalaing darating," sagot ni Ellie, nakangiti. Pangalawa, dahil sakop ng foundation ang health benefits, nakapagsimula ng full therapy session si Lian para sa respiratory recovery program. Unti-unti itong lumalakas. Hindi man mabilis, pero mas mabilis ng higit sa dati. At pangatlo, si Mara. Hindi sila nagmamadali, hindi sila tumatalon sa kung ano. Hindi rin sila nagpapadali ng damdamin. Ang nangyari sa kanila ay mabagal, totoo at nakabatay sa respeto. Naging routine sa kanila ang mag-usap tuwing therapy ni Mara. Si Ellie ang naglalakad sa tabi ng wheelchair niya habang iniikot nila ang garden area ng foundation. Minsan nagbibiro si Mara, minsan naman seryoso. Madalas silang tumatawa. Dati, sabi ni Mara habang iniikot nila ang garden, takot na takot akong lumabas. Nahihiya ako sa katawan ko. Nahihiya ako sa tingin ng tao." "Huwag kang mahihiya," sagot ni Ellie. "Wala kang dapat ikahiya. Alam ko na yon ngayon," ngiti niya. Nakatingin kay Ellie. May isang Ellie Marquez na nag-remind sa akin. Nag-init ang mukha ni Ellie sa mga sandaling iyon. Alam nila pareho. May unti-unting tumutubo sa pagitan nila. Hindi pilit, hindi minadali. Isang bagay na parang galing sa sugat na unti-unting gumagaling. At walang kahit sinong kontrabida ang makakabasag sa pundasyong iyon. At sa dulo ng lahat, nang dumating ang araw na nagawang tumayo ni Mara gamit ang braces. Kahit 5 segundo lang, kahit hawak ni Ellie ang kamay niya. Umiiyak na nakangiti si Max habang pinapanood sila. "Papa," sabi ni Mara, nanginginig ang binti. "Nakakatayo na ako." Hinawakan ni Max ang balikat ng anak. "I'm proud of you," sabi nito. Pero hindi lang kay Mara nakatingin, kundi pati kay Ellie. "At proud din ako sa lalaking tumulong sa iyong tumindig ulit," dagdag niya. At doon, sa harap ng araw, sa gitna ng foundation na minsang naging mundo ng panghuhusga at pag-aalinlangan, humawak si Mara sa kamay ni Ellie at ngumiti. At si Ellie, isang mahirap na tagalinis na minsang hindi pinaniwalaan, hindi pinakinggan,
at palaging minamaliit, ay ngumiti rin. Hindi dahil nanalo siya sa laban, kundi dahil sa wakas may mundong handang tanggapin siya at may pusong handang samahan siya habang buhay.